Nang makahanap ng katapat ang mga kartel. Tahimik ang gabi, naglalakad ka sa isang madilim na eskinita. Pero biglang may humarang sa daan. 3 lalaking nakaitim mula ulo hanggang paa. Hindi sila nagsasalita. Matatalas ang mga tingin nila. Para kang iniskan bawat galaw. Ramdam mo agad na hindi ito basta-basta. Parang sinusukat nila kung hanggang saan ang tapang mo. Sumasakit na ang dibdib mo sa kaba. Isang maling tingin lang at isang maling galaw. Baka wala nang makaalam kung nasaan ka kinabukasan. Ito ang mga kartel. Isang organisadong grupo na sikretong kumokontrol sa mga kalakalan ng ilegal na droga, armas o iba pang kontrabando. Kaya sila may pera, may armas, may koneksyon at walang takot kahit kanino. Pero kahit gaano sila kalakas, may mga pagkakataong may mas malakas, may mas matapang at mas desperado kaysa sa kanila. Ito ang 3 kwento kung saan ang kinatatakutang kartel nakahanap ng katapat. Number 3. Alejo Garza Tamez. Noong 2010, sa isang malawak na lupain sa San Jose Ranch malapit sa Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico. May isang matandang businessman at rancher na tahimik lang dapat na namumuhay. Siya ang 77-year-old na si Alejo Garza Tamez. Sanay siya sa baril dahil nangangaso siya halos buong buhay niya. Bumili siya ng 5,000 hektarya ng lupa para sa kanyang retirement malapit sa pinanggalingan niyang lugar sa Nuevo Leon. Pero may isang masamang balita na kumakalat ngayon sa Tamaulipas. Unti-unting inaangkin ng Los Zetas ang itinuturing na pinakamarahas na kartel sa Mexico ang mga lupain ng mga tao roon. Wala silang pakialam kung sino ang tunay na may-ari. Ang gusto nila, mapasakamay ang lahat, kahit buhay pa ang kapalit. At nang mabalitaan nilang si Don Alejo na ang bagong may-ari ng rancho, agad nila itong pinuntahan. November 13, 2010, nagpakita ang mga armadong tauhan ng Los Zetas sa bukid ni Don Alejo. May dala silang mga baril at isang nakakatakot na babala. Ang umalis siya sa loob ng 24 oras o 24 hours o papatayin siya. Si Don Alejo, imbes na magpanik, mahinahon siyang nagpaalam sa kanyang mga trabahador. Pinauwi niya ang lahat para walang madamay. Mag-isa siyang naiwan sa rancho. Sa halip na tumakas, isa-isa niyang inilabas at inihanda ang mga baril niya. Maingat niyang inilagay ang mga ito malapit sa mga bintana at pintuan, nakahandang gamitin anumang oras. Bawat sulok ay may depensa, bawat daanan ay bantay sarado. Lumipas ang 24 oras, dumating na ang mga kartel. Sumisigaw, nagpapaputok sa ere. Pero kung inaakala nilang matatakot si Don Alejo, nagkakamali sila. Bago pa sila makalapit, may pumutok na. Si Don Alejo ang naunang bumaril. Nagulantang ang mga kalaban. Sunod-sunod at magkakaibang direksyon ang putok ng baril, mula sa bintana, sa likod ng pinto, at sa iba't ibang sulok ng bahay. Parang hindi isang tao ang kanilang kalaban, parang may grupo, dahil sabay-sabay at magkakahiwalay ang pinanggagalingan ng mga putok. Ang totoo, si Don Alejo lang yun, tumatakbo sa bawat sulok ng bahay, nagpapalit ng baril, nagpapaputok mula sa iba't ibang direksyon. Hindi nila malaman kung ilan ang kalaban nila. Nalito sila at napaatras. Pero hindi sila basta-basta aalis nang hindi lumalaban. Sumugod ulit sila ng may granada at tumatake ng buong puwersa. Pero hindi pa rin nagpatinag ang matandang si Don Alejo. Makalipas ang ilang oras, napansin ng mga sundalong Mexican Marines ang putukan at agad silang nagmamadaling lumapit. Nang malaman ito ng kartel, mabilis silang umatras. Sa kanilang pag-alis, iniwan nila ang 6 sa kanilang kasamahan, 4 ang patay at 2 ang sugatan. Pagdating ng mga sundalo, tumambad sa kanila ang rancho ni Don Alejo. Puno ng basyo ng bala, mahigit 1,000 shell casings ang nagkalat. Sa loob ng bahay, natagpuan nila si Don Alejo. Wala nang buhay. Tinamaan siya ng bala at granada, pero hindi siya sumuko. Lumaban siya hanggang sa kanyang huling hininga. Ipinaglaban ang lupang pinakaiingatan niya. Siya lang mag-isa, pero napaurong niya ang mga kartel. At mula noon, hindi na siya basta matandang lalaki. Siya ang matandang hindi umatras, ang nagpasindak sa kinatatakutang grupo. Hanggang ngayon sa lugar na yon, nananatili siyang isang alamat. Number 2. Miriam Rodriguez.
Simple lang ang buhay ni Miriam Rodriguez noon sa San Fernando, Tamaulipas, Mexico. Meron siyang tindahan ng mga cowboy boots na tinawag nilang rodeo boots. Kasama niya sa pag-aasikaso ng negosyo ang kanyang 20-year-old na anak na si Karen. Masayahin si Karen at bilang isang ina, mahal na mahal siya ni Miriam. Gaya ng pagmamahal niya sa dalawa pa niyang anak. Para kay Miriam, pamilya ang sentro ng kanyang buhay. Pero sa San Fernando, hindi pa rin natatapos ang banta ng kasamaan. Ang Los Zetas Cartel, oo, sila pa rin, ang parehong grupo na naging kalaban ni Don Aliejo. Dahil sa patuloy na karahasan ng mapanganib na grupong ito, napilitan ng lumayo sa lugar ang isa pang anak ni Miriam. Pero si Karen, naiwan. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawala. Noong January 23, 2014, habang pauwi si Karen, 2 truck ang pumwesto sa magkabilang gilid ng kanyang sasakyan. Mabilis ang mga pangyayari. May bumaba, binasag ang bintana at tinutukan siya ng baril. Agad nilang tinangay si Karen at walang nakakita sa pangyayari, kaya wala ring tulong na dumating. Wala noon si Miriam, nasa Texas siya, nagtatrabaho bilang yaya. Pero nang malaman niya ang balita, agad siyang umuwi, umiiyak siya, nanginginig at desperadong hanapin ang anak. Isang araw, may dumating na sulat na may mga instruction na magbayad ng ransom kapalit ang pag-asang ibabalik si Karen. Kahit kapos, napilitan ang kanilang pamilya na mangutang sa bangko. Inihatid ng asawa ni Miriam ang pera sa lugar na itinuro ng mga dumukot, malapit sa isang klinik. Pagkatapos maibigay ang ransom, inutusan siyang maghintay sa sementeryo at doon nila ibabalik si Karen. Pero kahit lumalim na ang gabi, wala pa rin si Karen. Isang pangyayaring labis na nagpabagabag at nagpagigil sa kanilang pamilya. Hindi sumuko si Miriam. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng mga sagot. Sa pagtatanong at pagkalap ng impormasyon mula sa mga kakilala at kapitbahay, nakahanap siya ng paraan para makipagkita sa isa sa mga miyembro ng kartel. Sa isang kainan na tinatawag na El Junior, hinarap niya ang isang batang lalaki na may dalang walkie-talkie. Habang nag-uusap sila, may narinig si Miriam na pangalan na sumingit sa static ng radio. Sama. Isa lang yun, pero sapat na para magsimula siya ng sarili niyang investigasyon. Nagpalit ng forma si Miriam. Ginupit niya ang kanyang buhok at kinulayan ng pula para hindi siya makilala. Ginamit niya ang social media para matuntun ang mga kaibigan ni Sama. Sinusundan ang kanilang mga account at tinitiktikan ang mga lugar na madalas nilang puntahan. Hanggang isang araw, nakita niya si Sama na bumibisita sa isang ice cream shop. Sinundan niya ito pauwi, kaya't kabisado na niya ngayon ang muka, kilos at pati na rin ang address nito. Hindi tumigil si Miriam sa paghahanap ng hustisya para kay Karen, kaya maingat siyang naghanap ng isang matino at matapang na opisyal na mapagkakatiwalaan niya. Nang sa wakas ay may nahanap siya, tuluyan nang naaresto si Sama. Hindi nagtagal, sa interogasyon, agad bumigay si Sama at ibinunyag ang mga pangalan ng kanyang mga kasabwat, pati na rin ang eksaktong lugar kung saan pinatay si Karen. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Miriam. Kumpirmadong wala na ang kanyang anak. Ang pag-asang ilang buwang pinanghawakan ay biglang naglaho, at ang sakit ng katotohanan ay dumurog sa kanyang puso. Mula sa isang safe house ng kartel, nakuha ang ilan sa mga labi ni Karen. Bagamat hindi na buo ang katawan ng anak, buo ang galit at determinasyon ni Miriam. Sa puntong iyon, hindi na lang hustisya ang hinanap niya, kundi ang bawat taong sangkot sa pagpatay sa kanyang anak. Tuluyang nagbago ang buhay ni Miriam. Napilitan siyang gumamit ng pekeng pangalan at magpapalit-palit ng anyo. Minsan, nagbihis siya bilang nurse, tagabigay ng survey, at o kaya naman, isang pulis. Ginawa niya ang lahat ng paraan, makamit lang ang kanyang paghihiganti. Isang araw, natuntun na rin niya ang isa pang target, isang lalaking nagbebenta ng bulaklak malapit sa border ng Mexico at US. Halos isang taon siyang nag-imbestiga para lang mahanap ito. At nang dumating ang araw ng paghaharap, suot niya ang isang trench coat, sombrero at may nakatagong baril sa kanyang bag. Nang makita siya ng lalaki, agad itong nagtatakbo. Kahit 56 years old na si Miriam noon at may kapansanan pa sa paa, hindi siya nagpatinag. Hinabol niya ang lalaki, sinunggaman ito sa mismong tulay at tinutukan ng baril habang mariing sinabi, "Sige, gumalaw ka, kundi babariling kita." Nang dumating ang mga pulis, inaresto nila ang lalaki.
Isa na namang kriminal ang bumagsak sa kamay ng isang naghihinagpis na ina. Habang dumarami ang nahuhuli niya at unti-unti niyang nakakamit ang hustisya, dumarami rin ang gustong pumatay sa kanya. May 10, 2017, Mother's Day sa Mexico. Pauwi si Miriam. Mabagal ang bawat hakbang. Gamit ang saklay, dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa pintuan ng kanyang bahay. Wala siyang kaalam-alam na may mga mata nang nagmamasid. Sa mismong harap ng bahay niya, doon siya inabangan. At doon siya walang awang pinagbabaril. Sunod-sunod ang putok, galing sa mga taong kamakailan lang pinalaya mula sa kulungan. Sa araw na para sana sa mga ina, isang ina ang brutal na nawala. Hindi na siya umabot sa loob ng bahay, pero ang pangalan niya ay nanatiling buhay, si Miriam Rodriguez. Hindi lang siya biktima, isa siyang bayani na nagpapaalala sa atin na walang katumbas ang pagmamahal at tapang ng isang ina. Number 1. Hipolito Mora. Mainit sa La Ruana, Michoacan, Mexico. Isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga puno ng kalamansi. Pero imbes na amoy ng prutas, takot ang bumabalot sa lugar. Tahimik ang lahat, nagmamasid at nanginginig sa takot sa Knights Templar, ang notorious na kartel na namamayani sa buong rehiyon. Pero may isang lalaking hindi takot, si Hipolito Mora, isang simpleng magsasaka. Ayaw niyang magbulag-bulagan habang winawasak ng kartel ang kanilang buhay. Dinudukot ang mga babae, tinututukan ng baril ang mga magsasaka at inaangkin ang mga lupain ng mga ordinaryong mamamayan. Walang naglalakas loob na magsalita maliban sa kanya. Taong 2013, nagpunta siya sa Mexico City para humingi ng tulong laban sa karahasan ng kartel. Pero bumalik siyang puno ng pagkadismaya, walang tumulong sa kanya roon at pati ang gobyerno ay tikom ang bibig. Kaya isang gabi, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. 5 ang sumama sa kanya matapos makita ang determinasyon at tapang sa mga mata ni Hipolito. Kinabukasan, isa sa kanila ang naglibot sa buong baryo, humihikayat ng suporta mula sa mga kapitbahay. Pagsapit ng hapon, napuno ang plaza ng La Ruana. Karamihan ay nakamaskara at halatang kinakabahan. Pero habang nagsasalita si Hipolito, unti-unting nabasag ang katahimikan. 1, 2, hanggang sa umabot ng 250 katao ang tumayo at nagsabing sasama sila sa laban. Bumalik sa kani-kanilang mga bahay ang mga tao para kunin ang kanilang mga armas. Karamihan ay lumang baril, yung iba, baril pa para sa ibon. May ilan ding may dalang AK-47 o shotgun. Pero higit pa sa armas, ang tunay nilang sandata ay ang kanilang tapang. Sumakay sila sa mga bisikleta at motor, diretso sa mga bahay na dati ay kontrolado ng kartel. Pagdating nila, tahimik doon at walang tao. Umalis na pala ang mga kriminal matapos mabisto ang plano ng mga residente. Iniwan pa nila ang mga mamahaling sasakyan tulad ng Mercedes at BMW. Kaya naman ang mga residente, hindi nagpaputok ng kahit isang bala. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita. Sa kalapit na bayan ng Tepalcatepec, isang doktor na si Jose Manuel Mireles ang nagtayo rin ng sariling grupo. Dito nagsimula ang revolusyon ng mga autodefensas, mga ordinaryong mamamayan na nagtatanggol sa kanilang sariling bayan. Pero kung akala nila'y napaurong na nila ang kartel, nagkakamali sila. Dahil dito pa lang magsisimula ang tunay na laban. Hindi nagtagal, bumawi ang kartel. Noong April 2013, habang nagkakaroon ng protesta sa La Ruana, biglang umatake ang Knights Templar. Walang awa nilang pinaputukan ng mga tao. 12 ang mga napatay, kabilang ang mga inosenteng mga magsasaka. Nagdulot ito ng matinding takot at pagdadalamhati sa buong komunidad. Pero sa halip na umatras, lalong tumibay ang loob ng mga tao. Mula sa 113 bayan sa Michoacan, 42 ang nagtatag ng sariling autodefensa. Ang mga grupo ng ordinaryong mamamayan na armado at handang ipaglaban ang kanilang bayan. Maging ang mga dati nang tumakas papuntang US, bumalik upang tumulong sa laban. Habang lumalawak ang kilusan, unti-unting napalayas ng autodefensas ang Knights Templar mula sa maraming bayan. Nagkaroon ng mga sagupaan sa kalsada, barikada sa mga daan at mga paglusob sa mga kampo ng kartel. Sa tulong ng sama-samang pagkilos at suporta mula sa komunidad, nabawi ng mga ordinaryong mga mamamayan ang ilang lugar na matagal nang hawak ng kartel. Sa ilang pagkakataon, napilitan ding makialam ang gobyerno
Minsan, tinutulungan nila ang autodefensas, pero may mga panahon ding sinusubukan nilang pigilan o kontrolin ang mga ito. Hindi maikakaila dahil sa tapang at pamumuno ni Hipólito natapos ang paghahari ng Knights Templar sa loob lamang ng 10 buwan. Pero may kabayaran ang kanyang laban. Noong December 2014, napatay ang kanyang anak sa isang engkwentro. Sa kabila ng matinding lungkot, hindi tumigil si Hipólito. Nilipat niya ang kanyang pamilya palabas ng bansa dahil alam niyang balang araw siya naman ang susunod. Noong June 29, 2023, dumating na ang araw na pinangangambahan niya. Inatake siya ng Viagras Cartel, ang bagong grupo na pumalit sa Knights Templar. Pinagbabaril siya hanggang mamatay sa mismong lupang ipinaglaban niya. Matapos siyang hindi sumuko sa pananakot at patuloy na paglaban kontra sa kontrol ng kartel. Sa kabila ng lahat, si Hipólito Mora ay hindi kailanman umatras. Hindi siya tumanggap ng suhol, hindi siya natakot makipaglaban, at kahit wala na siya, nananatili ang kanyang kwento. Isang magsasakang hindi kayang bilhin ng kahit na sino at isang bayani na nagpalaya sa kanyang komunidad. Sa mga kwentong ito, hindi maikakaila na sa mundo maraming masasamang tao, pero mas marami pa rin ang mga mabubuti, mga taong handang magbuwis ng buhay para sa hustisya at kabutihan ng nakararami. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.